Good morning. Hey everyone, this is Dr. Cortez, and we're going to continue the lesson in retail management, week number 3. We are now in consumer behavior in retail management. So, usapan natin itong topic na to. Once again, those who are not yet familiar with me, I'm Dr. Richard Cortez. I'm Doctor of Education Management, Doctor of Business, and those are my credentials. And before I continue, pa-click naman na aking subscribe button. Support sa aking munting channel. Okay. So ito yung ating topics. We covered for week number 3. We have 3 topics: understanding customer needs and expectations, factors influencing buying decisions, and customer segmentation and targeting. So hopefully within an hour we can tackle all of these topics. And of course, I also have the learning outcomes or the objectives ating lesson. So I will take responsible for digesting yung ating mga learning outcomes sample. At the end of the lesson, all of you guys can now grasp essential principles of consumer and business buying behavior, enable you to identify and analyze factors that can influence the behavior of a person, specifically yung mga retail consumers natin. And I also have the last 2 objectives, so I will take responsible for digesting or reading those objectives natin or learning outcomes for this lesson. And first topic, yung mga needs ng isang customers sa isang retail environment. Meron silang mga needs na nagdadrive kung sila bibili or hindi ng isang products. Ito mga needs na to, guys. We all know that a person has needs like physiological. They need water, food, shelter, clothing. It's important na we should address those needs if we need to retain or make them loyal, attract and retain customers sa ating mga business. And marami mga needs sa mga consumers natin, specifically mga retail consumers natin. We have this, the first one, they need this one, the dapat available ng product or product availability. Right products in stock and readily accessible. Especially mga mga consumables like mga daily needs nila, like cooking ingredients like salt, sugar. Sa mga mga binibili madalas, pinapabili siya madalas sa mga parents niyo. Bili ka sa tindahan itong magic sarap. Yan. So dapat mga inventory nyo ay well managed or consistent or decent enough inventory para hindi lang for our profit, but dapat may gamit yung mga consumers natin sa kanilang mga consumables na kailangan nilang magluto eh. So not only for kikita tayo, but dapat ma-meet natin needs nila. Kasi those are physiological, sabihin napaka-importante yung mga needs na yan. Sample bigas na. Parang secondary lang dito yung may profit ka dito, but more importantly, pag nagbebenta ka ng bigas, yung inventory mo dapat consistent or dapat palagi kang meron kasi bigas to eh. Hindi naman to yung luxury na pwedeng wala. The second one, they need that the products being sold by the retailers are quality and value. Shoppers seek high quality products
that offer good value for the money. Yung bigas kanina, although kinakain nila, pero pag yan ay hindi masyadong quality. Example, may mga bato-bato, may mga ipa, may mga dumi, no? Or hindi na masyadong bago. Minsan nga naghanap pa ng bigas na dapat yung maalasa. So for them, that is quality. Aside from quality, dapat durable. Yan, matibay, no? Hindi nasisira kaagad. Nagagamit, functional. Yung paggagamitan, yung bakit binili kasi yung paggagamitan, dapat nami-meet ng products. At dapat din fair pricing kasi mga customers nyo pag yan ay masyadong mahal, no? Ay, mahal ang bigas niya. Mahal ng asin. Diba? Nagre-reklamo yung mga customers. And they also have this need, convenience, dapat readily accessible. Example, yung layout hindi masyadong masikip. Pag nagbebenta ka online, dapat they can easily navigate yung yung website, yung platform. Tapos if they don't have cash, at least they can pay through GCash. Kahit mga kantin, kahit mga karinderya they offer GCash payment for convenience ng mga consumers nila. Or if you can offer delivery service, example, you can offer for takeaway. Nagde-deliver kayo, di ba may tanong minsan especially nung pandemic, no? Pag medyo malayo, magtatanong sila, nagde-deliver kayo, example, gasol. Dati, ang gasol talaga talagang dapat nilideliver kasi medyo mabigat. Pwede mo lang bilhin, but more often than not, dapat may delivery service for the convenience ng mga customers natin. And they need that the product should be personalized or may personalization. Many customers desire tailored recommendations. So sinasabi ko sa mga students, no? Use the word customized instead of standard. Kasi pag ginamit yung word na standard, lahat kaya pare-pareho Pero pag ginamit yung word na customize, at least parang itong product ay talagang para sa'yo. Personalized. Ikaw lang meron nito. At talagang binibigyan sa'yo ng ibang tao sa puso or pinag-ingatan yung product na yan. Kasi ikaw lang yung gagamit. That is personalization. We also need this one, support and assistance ng mga nagbebenta. Clear product information na sa label, no? Yung example ingredients, paano gamitin, expiry, yung mga nutritional value ng products na binibili, especially sa mga may mga customers kang concern or very keen on the content, nutritional content ng para sa lang binibili sa mga adults, no? Sa gatas, sa mga vitamins, tinatawag nila ilan yung content ng fat ng product. So for them, that is important. The staff, the attendant should be knowledgeable ng mga binibenta o naka-display, no? You can easily answer the queries of the customers mo. Kasi pag hindi parang sila bibili ng product na ikaw mismo hindi mo alam kung maganda, kung quality, expiration saan ang galing dahil sa binili. Yan. Pag naman sa staff yan, at least the customers can be satisfied. At pag meron kang needs, customers mo, may expectations, yung needs parang basic, no? Expectation ang hinahanap mga customers sa binibenta mong product. So expectations in retail refer to the standards and requirement. Ito yung hinahanap nila na dapat meron. And they're expecting na itong product na to standard, right? May products na tolerable forgivable na pwedeng wala. Pero yung mga features or qualities, isang product na dapat na hinahanap o dapat meron.
Those are the expectation hinahanap. Shoppers have when engaging with the retail, example, meeting or exceeding these expectations. Ako palagi sinasabi sa mga customers, mga businessmen, estudyante ko, always go the extra mile. Sabihin, yung in-expect nila, lampasan mo or dapat dinadagdagan yan. It will result to building customer loyalty, satisfaction, and advantage na rin sa mga kalaban sa business. And ano ba yung mga expectation na hinahanap nila, customers mo? Nang una, the seamless shopping experience. Customers are empowered, no? Talagang they feel spoiled pag sila sa Shopee. So pag sinabi nating seamless shopping experience, ano bang in-expect? Customer expect a smooth shopping process, yung walang delay. Merong atin kaagad sa kanila mga attendant, easily navigate. Pag nag-navigate sa yung store or website, they can easily navigate. May mga clear signages, user-friendly interface. Pag yan ang mga isang store, meron silang kiosk, no? Minsan nahirapan ka magpindot. Saan ba pipindutin dito? So dapat ay user-friendly mga interface na yan. Kasi hindi naman lahat ay techy. Example, mga medyo adult na, no? At meron kang kiosk sa fast food na doon ka order. Pag hindi masyadong user-friendly, sama daming button sa pipindutin. Hindi masyadong user-friendly. And product availability and variety. Yan. So customers are expecting this one. Dapat available yung product. Readily available yung product. Yan. Anticipate a well-stocked inventory. Pag ikaw ay fast moving yung product, dapat well-stocked inventory mo. Otherwise, customers they will be readily disappointed. Pag available, dapat maraming variety. Example, sa isang fast food na pag maraming ulam na pagpipilian versus isang store na dalawa lang. So doon ako sa doon ako sa maraming pagpipilian. Kasi maraming variety. So pag nag-display ka, magandang tingnan pag marami kang display kasi variety. Accurate real-time information about product availability, kailan siya, example, if you don't have the products that available, you should have info kailan siya maging available. Di ba nagtatanong yung customers mo? Kailan po pagkakaroon? Kailan po pagkakastock? Pag sumagot kang, ay hindi ko pa alam eh, disappointed yung customers mo dito eh. Di ba? Okay, convenience. Online, how do we say that convenience? Example, pag online yan, simple checkout process, multiple payment options, perong magbibili ka sa online, example, convenient if marami kang options in paying the products. Pwede siyang COD, pwede siyang GCash, pwede siyang pay later, no? Pwede siyang bank transfer. So, that is convenient for you kasi pag wala kang cash at walang GCash, parang for you magreklamo ka, di ba? Pag in-store naman, pag physical store ang yung ginagamit, where do we say na convenient? Pag accessible yung location, daanan, may paradahan, may parking, along the way, along the main road, yung layout, easily, pag nag-navigate ka, hindi masyadong masikip, streamline siya, yung waiting time sa checkout counter, hindi masyadong matagal, maraming mga checkout counters, no? Example, sa supermarket, pag daming pila, parang minsan nagdi-display ka, di ba? Pero pag maraming checkout counters, iwala yung maraming pinamili sa kunti lang pinamili. So maganda or convenient para sa iyo. Expectation, quality and value. High quality products at
competitive prices are fundamental expectations. Competitive price, some people are willing to pay para pag nakita nilang quality. May market para dyan eh. May mga customers naman na sige, they can tolerate hindi masyadong quality ng product kasi mura lang naman. Okay? Pero paganda yung quality tapos yung presyo mataas, they will go for the quality and not for the payment, not for the price. Para sa kanila, sige, willing, that is my mentality. Between three options, hindi ko binibili pinakamura. Pag pinakamahal o yung gitna aking binibili. Okay, quality and value, personalized experience. Ito yung sinasabi natin kanina na customize ang service. Customers expect personalized offers, recommendations, and shopping experience based on preference and purchasing history mo. Pag nakita ng isang retailer na ikaw ay suki for the last 10 years sa kanila ka nagsha-shopping, di ka na personally service. Ma'am, dito ka na. Pag sa bangko, no? Pag sa bangko. Yung mga long time client nila, meron sila tinatawag na Gold Express Lane dun sa mga Gold members na madalas o suki or big depositors ng bangko. Pag ikaw yun, napunta ka dun, parang you feel spoiled or special. Right? Okay, and next. Expectation. Exceptional customer service. The new marketing now, guys, no? Dati ang marketing natin, we focus on the product. We focus on the prices, promotion. Pero ngayon, customer service is a new form of marketing. So, gandahan natin yung customer service natin. Kaya masasabing you have a good customer service pag nagbebenta polite, pagalang, knowledgeable, helpful dun sa mga customers, yung they are attentive na they are readily available. Hindi yung nosy, hindi yung palaging malapit na nangungulit ka sa mga customers. You maintain a distance. But you are readily available kung kailangan nila ng help ng isang attendant. Customer expect quick resolution of issues pag may problems or complaints. Bakit pakinggan na wala pa yung charge eh. Kahit hindi ko in charge, di ba? You should solve or fix in resolving yung issues. Negative yung ma'am, pwedeng tumawag din ng bukas. Ma'am, pwedeng bumalik na lang kayo. Negative eh. Sino nandun doon? You should be knowledgeable in solving troubleshoot yung complaints ng isang customers. Expectation nila, transparency and trust. Kaya masabing transparent. They demand clear, accurate information about pricing, product description, delivery timelines, and return policies. Pag may bumili, no? Pagtanong, paano pag defective? Ibabalik ba? Pwedeng ibalik pag gano'n. So I can trust you, no? Na pag umorder ka, especially na, no? If you order online, kanina may in-order ako online. Ito yung lapin na pwedeng gamitin sa classroom. Sabi ko, hindi ko nakikita personally, physically yung product. I just rely on the photo, and just rely on the reviews. So tinanong ko yung seller kanina. Sana hindi defective, ha? Hindi tulad na babasa ko sa review, sabi ko sa seller kanina. I will trust you, yung word mo. Okay. And transparent in sourcing, saan ang galing yung product na yan, anong mga ingredients ang ginamit. May mga consumer kasi na they are keen on mga raw materials sa ginamit. Example, anong ginamit na karne, meat, pork, beef, or gumamit ba dito ng leather ng animals or fur ng animals. Kasi pag ako ay animal welfare advocate, hindi ako bibili ng products na
made out of animal leather or fur ng mga animals. Kaya dapat sinasabi ng itong seller. At gumamit ba kayo ng mga mga children? Example, may kaso dati na yung isang company gumamit mga children in their factory, ibawal yung child labor, di ba? Then discover na mga batang ginagamit. So, binoykot ng mga customers yung chocolate factory for several years. No? Kasi discover na they are using child labor, ibawal yan. Expectation dapat mabilis. Pag-deliver, pag-resolve, quick delivery options, next day or same day delivery. Right? Sometimes you buy online, nakalagay doon January 29 to January 30 delivery. Minsan, February 1 na dumarating. Okay? So, ang technique dito, guys, strategy. Pag alam mong 1 day lang or 2 days ang delivery mo, lampasan mo. Sabihin mo sa promo, 3-day delivery. But actually, isang araw lang. So pag nag-deliver yung cost ng maaga, ng isang araw, matutuwa yon. Kasi they're expecting 3 days, di ba? Then you deliver in 1 day, matutuwa. Pero pag nag-promise ka ng 3 days, tapos 4 days ang delivery, pangit ang dating. Alright? Then number 9, safe and comfortable environment sa isang retail store, no? Post-pandemic, customer prioritize cleanliness and safety protocols in physical stores. Yan. So, given naman yung malinis yung lugar, but specifically, after pandemic, nadagdagan yung protocol. Diba? So, mayroong mga addition na hanap, alcohol, something. Online, they expect secure payment nila pag sila yung nagbayad. So, reliable ba pag nagbayad sila ng PayPal or GCash? Safe ba yung kanilang fund? Makakarating dun sa vendor or dun sa nagbebenta ng product. And of course, they also want innovation sa kanilang sa isang store. Example, innovation, pabili. Yung word sa Tagalog na, pabili. Yung bang SM, ginamit ng SM dati ng pandemic na gusto magpabili without going to SM. No? So, pwede. Pabili, pa-deliver, ano pa yan? Yung pick up. Example, grocery store at you don't have time. Ikaw ay isang busy employee, then ang time mo lang dito ay napakaliit na isarado na yung mall or grocery store. So, sa grocery stores have this option, yung pick up. Dadaanan mo na lang. You give them the order, then you pay through GCash or bank transfer. Then sa gabi, dadaan mo lang sa counter. Kasi you don't have time to go shopping dun sa kanilang mga stores. No? So, that's one example of innovation. Okay, and let's go to the next slide. Factors influencing buying decision. Ayan, so hindi lang yung lugar Buyer's decision are shaped by a combination of not only geographic but psychological, personal, social. Ito yung mga factors that can affect your buying behavior mo or ng mga buyers or customers ng isang retail store. So we should understand this one kasi may gamit sa atin. If we can predict the buying behavior ng mga customers natin, we can plan the inventory, we can satisfy more yung mga customers natin. Alright, so tingnan natin ano mga buying behavior na dapat nating tingnan sa ating mga customers. The first factor that influence buying behavior, psychological. So under sa psychological factors, meron tayong different category that can affect your
buying behavior. For some perception, how do your buyer interpret the info na nakalatag sa iyong product? Example sa label, example packaging. Pag nakita yung packaging ay maganda, you will assume that the product is also good or durable. Sa review, no? Sometimes they are affected by the review ng mga buyers. So, bibili. Kaya pag merong binibili ka, sabi ng kasama mo, tingnan mo muna mga reviews kung maganda. So, based on the reviews, if the product is good quality or hindi. The next one, motivation. A buyer's drive to fulfill a need based on Maslow's theory, physiological, social esteem. Kung gusto mong makilala ka, or if you want to feel, sa Tagalog yan, yung you belong to a group of person, gusto mo ikaw ay in, yan, ayaw mong pahuli sa mga kaibigan mo. So, that is the factor based on yung motivation. And meron ding learning, depende to sa natutunan mo, education, ikaw ba educated or hindi, or natuto ka na dati. Siyempre, pag natuto ka na dati sa mga products na binibili mo, next time, baka hindi mo na siya bilhin. Or pag wala ka masyadong knowledge product na yan, baka hindi mo siya masyadong bilhin. O pag may knowledge ka, pwede rin hindi mo bilhin. Or pag ikaw natututo, or nabasa ko sa libro, hindi naman yan maganda. Nakakasira doon ng ng nabasa ko sa social media. Nakakasira doon ng kidney. Yan. Or one factor, your attitudes and belief. Examples, your culture or the brands. Pag yung brand sa'yo ay is a popular brand, bibili mo siya. Never mind your learning, never mind your motivation, never mind your perception. Kasi yung brand lang nakabase ang yung pinagbabasihan. Or you can also be affected by the industry that you belong. Pag ikaw ay nasa electronics industry, alam mo yung mga matitibay kasi na-expose ka sa mga products na electronics. Or pag ikaw naman ay sa food industry, example, ikaw you belong to the medical industry, you're a doctor, you're a nurse na sa mga products na harmful sa body, so hindi mo sa bibilhin. Example, meron kang asawang nurse na, so binibili mo kumbaga sometimes you'll be holding back before purchasing something. The next one, personal factors. Yung una, the psychological. Number 2, personal factors can affect your purchasing behavior. So, tingnan natin, ano bang personal factors? Your age. Pag may edad ka na, iba yung pantalong binibili mo. Yung bata-bata ka pa, iba yung mga trendy na damit na yung binibili. Diba? Kaya pag ikaw ay, example, you are now 50 years old, tapos binalikan mga pictures mo nung ikaw ay teenager pa or binata ka pa, isa matatawa ka sa mga styles. Yung body ko naman nung binata pa ako, diba? Ganun yung sinasabi mo. Or sometimes your occupation can also affect your purchasing behavior. Nung binata ka pa, nung estudyante ko, may mga products kang binibili based sa pera mo. Nung nagtatrabaho ka na o lumalaki na sweldo mo, yung brand na binibili mo, medyo nagle-level up. Medyo matibay na binibili mo. Dati, nagko-commute ka lang, then trabaho ka, taxi ka na, hanggang makabili ka ng sasakyan. Pag binata ka pa lang, okay lang commute. Pero pag ikaw ay naging manager na, ipaisip mo lumalaki ng sweldo, bibili ka na ng sasakyan. Economic situation, your income, your savings,
your overall financial spending capacity. Yung occupation kasi kanina, pag ikaw yung manager, yung products ang binibili pang manager. Or pag ikaw ay owner isang company, yung mga bar na pinupuntahan mo iba eh. Now, yung savings mo naman or income is different. Is different naman. Kasi hindi porke manager ka, malaking sweldo, di ba? Pero sa number 3, economic situation. Dito, as personal, no, ito yung pera mo talaga nag-dictate kung bibili ka or hindi ng product. Okay? Sometimes, kung pera ka, you go for the luxury brands. Pag walang pera, budget brands lang ay yung binibili. And number 3 natin, the social factors will affect your buying behavior. Other social factor, your family can affect your purchase. Nadadala ka ng kapatid mo, ng ate mo, di ba minsan sinusunod mo yung style na gusto ng ate mo or style na gusto ng iyong kuya or mama's girl ka, no? Yung bili ng mother mo, yun din binibili. Or sometimes you can be also affected by social group. Ito yung mga kaibigan mo, your peers, your classmates. Classmates ko may ganitong bag so bibili din ako ng ganong bag. So, kasama ko si dance troupe, pero siyang cellphone na ganito. So yun din ang bibili mo. Next one, your roles and status. A buyer's roles or status in society may guide high status buyers opting for luxury. Pag ikaw ay presidente, example, ng isang club or barangay chairman ng iyong barangay, nakakahirang pumunta sa isang lugar na na hindi masyadong high quality or saucy. So, binabagay mo sa iyong status. Example, leader ka sa simbahan. Kaya ka makita ng mga church members na nandiyan ka lang bumibili. So, binabagay mo sa iyong sa iyong roles and status. Role model ka kasi. Cultural influence, example, traditions, customs can affect your purchasing behavior, no? Mga Muslim brothers natin, of course, they go for a halal food, halal certified na mga pagkain, di ba? The next factor is number 4, situational factors. Under this one, your purchase occasion, whether you are buying something as a gift or presents. Yung situation na didictate. Pag Pasko, bibili ka ng gift. Ikaw laging bibili ng gift, pero pag Pasko, bumibili ka. Your time availability. May mga taong hectic ang schedule. May mga taong may time para bumili. And under this one, we also have the factor in physical environment. Example, pag malayo, di ba? Pag may mga taong tumitingin sa convenience ng store na kung malamig siya, huwag tayo dyan kasi hindi aircon, mainit sa loob. May mga taong ganun Or they will go for those stores na maayos yung pagkaka-arrange sa mga products. Yan, they can influence. May mga sound, may mga music, mabango, or yung fragrance na ginagamit, may air freshener, doon tayo, malamig or fresco, or maganda mga decorations nila, or maliwalas yung aisle, yung daanan. Ayan. Sometimes, situations din, may mga tao naghihintay ng discount, naghihintay ng promotions, no? Bago bumili. Ayan. The next factor is the marketing factor. Under this one, may mga taong tumitingin sa product features. Example, yung design, yung quality packaging, yung innovation na ginawa sa isang product. Meron tumitingin sa price. Okay? Competitive pricing. Yung bang they are willing to pay a price kung matibay naman siya. So they will go for prestige pricing or high value pricing. Meron mga buyers na tumitingin sa promotion. Yung mga na-influence ba ng endorsement, ng mga promo, yan. And it's a place, no? There are people that will look at the place factor, easily accessible, easy availability,
may online options, may mga taong may magtatanong sa'yo. Meron kayong online, meron kayong physical stores. Yan. May mga taong tumitingin sa fast delivery. Next factor, technological. Sa other technological factors, may mga buyers tayo with the rise of digital commerce, technology significantly influence decisions. Pag yung products ay may review or ratings, online review ratings, may mga taong tumitingin doon. So you look for those persons. Ibang approach. So pag mga taong tumitingin sa review or ratings, pero naman hindi tumitingin, bili na ng bili. Diba ang approach ba doon? May mga buyers na they will look at the social media influencers. Yung bang meron silang mga sinusunod ng mga influencer. Kung anong in-endorse ng mga influencers na to, yun yung kanilang bibilhin. Okay? Pag nakita nila sa titingnan muna natin. Pag may bibili, tingnan mo muna sa TikTok. Tingnan muna sa Facebook kung anong itsura niya. Kaya, pag maraming bibili sa TikTok, pag maraming stars na, so dun tayo. Yun ang ating bibilhin. And sabi ko na kanina, there are customers that will look at personalization. Kung hindi standard yan, kung talagang limited edition or sila lang yung meron yan, so they will purchase the products. Ayan, mga factors. Alright, so why important bakit kailangan nating intindihan yung mga factors na to? Understanding the factors help us, example, develop marketing strategy. Diba? Yung promotion kasi iba different occasions, different promotion strategy. You can position your products in ways that appeal to customers. Example, beer, dati walang sadmig apple So ngayon meron na. Kaposition siya dun sa mga light drinkers ng beer. They can address the buyers to purchase. Okay, sa ating next one. Importance of understanding buyer decision. Ayan, sabi ko kanina, pag nalaman natin yung mga factors na example, technological, social, situational, geographic, demographic factors, we can do the following. Pwede natin develop mga strategy sa iba-ibang grupo ng tao. Base example sa demographic. Iba-ibang age bracket. Yung damit, iba-ibang age bracket. Sa iba-ibang strategy. Example, pag yung damit ay, ang target market ay mga parents pangit mag-advertise ng weekdays kasi nasa trabaho sila. Pero pag yung mga target market mo ay mga teens, advertise ka mga bandang gabi kasi yan time na nasa bahay na sila, nakahiga na, at gising pa na magandang oras sa mga teenagers na yan. If you can understand the factors, you can position your products in ways that appeal to customers, address barriers to purchase. Example, pag nalalang factors, malalaman mo yung mga yung bakit hindi mo ibili ang mga certain group of people, bakit di sila bumibili. May barriers. Example, yung cost, yung convenience. Pag nalaman mo yung convenience, may mga tao palang they will go for the convenience sa aking physical store. So, aking liluwagan ko yung daanan, maglalagay ng mga air freshener, mga air conditioner. Ayan. So, nalaman mo yung mga barriers. And you can position your product. Alright? O, pag ganito, if you are satisfied, you can now foster loyalty through personalized solution. Kasi mahirap mag-personalize pag napakamarami ng market. Pag di siya nakahati, mahirap mag-personalized. So those are importance of understanding buyer decision factors. Then let's go to the next one. Psychological. Customer segmentation.
in retail. Okay, so the idea, pag masyadong malaki yung market, you can't serve the market right away kasi sobrang laki pa. So anong ginagawa natin? Tulad din pagkakain ka ng pizza, di ba? Hindi mo kayang kainin yung buong pizza. Anong ginagawa natin? We divide it before consuming a slice or a portion. So ganoon din sa market. You segment the market. So customer segmentation in retailing involves dividing customers into distinct groups based on shared characteristic. Sa gamit nito, pag maginawa tayong segmentation, we can tailor yung ating product for a specific group of people. Right? Okay. So how do we segment the market in retailing? The first one, demographic segmentation. We can divide our market in demographic segmentation. Iba to guys, no? Kanina kasi, factors affecting buyer behavior. Ito naman, panahatiin yung malaking market natin. To foster loyalty, to foster brand loyalty, to have increase in sales, to have a better customer experience sa mga customers natin, and improves loyalty and profitability ng isang company, isang retail stores. The first one, of segmenting the market. Demographic segmentation. Hatiin natin ang market natin, masyadong malaki based sa demographic segmentation. Sa demographic segmentation, we can divide the market depende sa age, no? Example, damit, no? We can divide the market into clothing depende sa edad ng customers natin. Example, may mga pang kids, may pang teenagers, may pang young adults, may pang middle age, may pang seniors, no? Klase ng damit. Sa gatas nga lang ganun din. You can segment milk into different age bracket. May infant formula, may pang bata, may pang adult. Example, yung brand na Ensure, no? Pang adult yun gatas pang adult, pampatibay ng buto. Ayan. We can divide the market into gender, male, female, or by non-binary. Pag sinabing non-binary, hindi sa babae, hindi sa lalaki. Ito mga member ng third sex. So we call them the non-binary group of people. Like mga babae, damit, babaeng damit, pangdadaking damit, sapatos. Yung mga kahit bars, no? Kahit bars, you can divide bars into male or female bars. Kahit schools right? Ano pa ba? Boutique. May mga boutique na pang babae. Example, Maldita, Bayou, Camiseta, pang babae yun Benchar, pang babae yan. You can divide the market into income level. May may mga class A, class B, class C. Middle income, lower income group of people. Sa mga malls nga lang, di ba? You can divide malls, retailers into income level ng kanilang mga customers. Pag sinabi natin mga Isitan, mga lower income, di ba? Or class C. Hindi ko lang sinabing lahat doon ay lower income Pero yun ang kailang target market kasi presyo ng mga bilihin, ganun. Pero pang middle age na example, SM, at meron mga malls sa pang high-end or pang upper level income. Example, Glorieta and Makati, The Podium. O ba? Mga mahal, Rostans, mga malls sa Makati. Mga mahal yung mga bilihin doon. Pwede rin family status, no? Kung ikaw ay nung dalaga ka pa, binata ka na, nag-asawa ka na, iba-ibang binibili mo Pero priority mo. Nung dalaga ka, you frequently go to the mall, no? Pero nung nag-asawa ka na, bihira na. Depende sa educational level, depende sa learnings mo, no? Yung high school ka, di mo pa alam hindi mo pa alam mga binibili mo Pero nung ikaw ay nagtatrabaho na, marami kang nababasa, so marami ng mga literature na pasok sa'yo. May mga binibili ka dati, hindi mo na binibili mo ngayon. Diba? Ay, ito binibili ko dati. Nung dalaga pa ako. Trabaho ka na, masama para sa katawan yun.
tinigil mo ng bilhin. Example, no? Yung mga luxury fashion store, ang target nila mga high-income professionals. Samantala yung mga discount or budget stores, mga lower income. Yung kanilang mga tina-target. Yan, depende sa income. Family income, no? Ng mga buyers natin. The next one, we can segment the market into geographic segmentation. From the word geographic, so depende sa lugar. We can divide them into, depende sa region or country. Different markets have different preferences. Iba yung market ng Asian, market ng mga Middle Easterns or mga nasa Europeans country, diba? No? Kahit sa atin, naman mga nasa region ng Ilocos compared sa mga nasa region 12, bandang Mindanao. Yung taga Metro Manila, pag sinabi ng urban versus rural, mga urban shoppers, they prefer trendy, nasa city, no? Pag nasa city ka, you prefer trendy, fast fashion items. Pag nasa rural ka naman, ito yung mga you prioritize yung durability or practicability. Pag sa probinsya ka, pumili ka ng damit, ang tinitin mo yung tibay or kung practical. Pag sa taga city ka, tinitin mo yung fashion, yung trendy. Mas sa uso yung taga Metro Manila, di ba? Compared sa mga nasa bandang provinces. Yan. Geographic, depende rin sa climate-based segmentation. May lugar na malamig, may lugar na mainit. Example, cold regions, mga malalamig na lugar like in Baguio, you'll prefer mga jackets or winter clothing. Pag sa mga bandang hindi masyadong malamig na lugar like Boracay, preferred lightweight or casual. Mga maluluwang na clothing kasi mainit summertime na. Examples. Isang sport retailer, they will stock heavy duty winter gear. Pag ikaw example pag sa Canada ka, no? Pag sports ang yung store. Yung mga heavy duty winter gear ang yung binibenta. Pero pag medyo mainit naman yung isang lugar, you will sell like mga summer clothing, tents, camping, or beach wear na mga items or products. You can divide the market, number 3, psychographic segmentation. So group customers, you can group the customers based on lifestyle, personality, and values naman. So ayan, no? Example, lifestyle, you can divide your market based on lifestyle. May mga taong health conscious, luxury seekers, and minimalist. Example, sa bibili ng appliances or table, may mga taong minimal, no? Yung simple lang. May mga tao namang luxury seekers ang kanilang tinitingnan. At may bibili ng example rin, bibili ng pagkain, di ba? May mga taong parang lifestyle, very health conscious or healthy. So, tinitingnan na rin na binibili bago bilhin, bago kainin. Meron ng mga taong they will look at the values and belief. May mga taong bago bilhin, yung eco-environmentally friendly products na binibili. Mga eco-conscious shoppers, mga ethical buyers, no? Sabi niya, gawa sana to, sabi nung nagbebenta, gawa po sana yan sa balat ng sawa, balat ng buhaya. Sabi ng buyer, ay ayoko kasi animal lovers ako. Yan, di ba? So, depende sa yung values and belief. Meron ding they will look at the personality traits. Now, you can divide the market based on personality. May mga trendsetters na mga tao, meron namang mga practical buyers. Yan. Example, yung mga bumibili ng mga sustainable fashion retailer, tinatarget nila yung mga environmentally conscious shoppers. Yan. Yung bang ang gamit ay walang na damage na prop, walang na damage sa environment, walang animal na nasaktan yung ginawa yung product. May mga buyers na ganun eh. So you can target those people. Diba? Example, you're into green marketing. Yung mga target mo mga sustainable
fashion retailer, they target environmentally conscious shoppers. Okay. The next one, how to segment your market depending on the behavioral segmentation. Letter D, number 4, behavioral segmentation. It focuses on shopping habits and interactions with the brand. Example, under this one, mga tinitingnan natin under behavioral segmentation, yung purchase behavior, depende kung first time buyer sila or second time buyer or frequent buyers. Yung brand loyalty, sila ba loyal customers or they always changes or switch brands? Mga shopping frequency, ito mga taong divide the market into based on this shopping frequency. Sila ba araw-araw bumibili, weekly, or occasional shoppers? You can divide the market into price sensitivity. May mga taong they will look for bargain or mga sale, no? Meron mga taong bibili sa premium. May mga buyers na baliwala yung price sa kanila kasi premium buyer sila. May mga buyer ka naman na the price very sensitive for them. Ito yung mga bargain seekers or bargain hunters. Ang mga tao, mga nag-aabang ng mga bargain. Yun ang mga inabangan. Example ng behavioral number 4, segmentation. A grocery store offers loyalty discounts for frequent shoppers. Yan. And personalized coupons based on past purchases. Kung malaman strategy mo, pag na-divide mo yung market na itong mga market na to, itong customer na to, loyalty. They always buy from a grocery store. So, meron siyang loyalty card. Or, coupons. Di ba naman? Wala. So, anong tendency dito, no? Maingit ka sa kanila. Ba't sila may coupon? Bakit sila may loyalty? Sila kasi loyal, sila ay frequent buyer. Ikaw ay once a month lang. So, ano gagawin mo? Gagawin mo sila. O di ba effective yung marketing ganun? Maingit yung mga ibang mga tao or buyers. No? The next segmentation, ito yung number 4. For this one, that should be number 5. Occasion-based segmentation. Customers are segmented based on the special events or seasonal shopping. Ito naman ay grupo ng customers na hindi naman to araw-araw. Ito yung mga pag may occasion lang. Example, holiday shopping. Pag may mga taong they are doing holiday shopping. Pag Black Friday, example, Christmas, Thanksgiving Day, yan. Meron mga buyers na special occasions like birthdays, birthday lang bibili, pag wedding lang bibili, pag mga anniversaries lang bibili. At meron naman mga market na back to school shopping. Ito yung mga nanay na bumibili sila every start the school year lang. Mga back to school shopping. Parents, students, they purchase school supplies kasi. Sample sa vocation-based segmentation. A retailer promotes Valentine's Day gift in February and school supplies in August. Yan. So, you can strategize na pag sa mga ganitong klase mga buyers, mga occasion-based segmentation or buyers, may pang Valentine's na. So, may discount mag Valentine's. And the next one, next slide tayo. Benefits of market segmentation. Pag naman natin yung segmentation, bakit natin ginagawa? Why do we have to divide the market? Ito yung mga reason. Pag kunti lang kasi ang market mo or napili mo na siya or na-narrow down mo na sila, you can now do personalized marketing para lang sa kanila. Okay? Better inventory management kasi focus ka sa isang klase ng inventory. Nanguna kasi ang daming inventory ng damit. Nag-focus ka sa mga female teenagers. Inventory mo, medyo kukunti na lang so you can focus on the inventory. Pang babaeng teenagers na lang ay yung bibentahan.
Pag may segmentation tayo, we can do higher customer satisfaction, satisfied sila kasi nakafocus ka sa kanila. Kumbaga, pag you are targeting a certain market, at ako yung market na yan, parang I will feel special. Right. Number 4 benefit, effective pricing strategy. Yung presyo, maayos mo na siya. Kasi yung costing mo dito, pag ganda ang inventory management, yung customer puhunan mo doon sa product ay maayos mo na rin eh. Then pag maganda yung costing mo, yung pricing mo, siyempre, maayos na rin. You can now go give discount, you can now give sales, no? You can lower the price kasi nakafocus ka na. Di tulad ng una na ang daming tinututukang brands ng damit, ngayon, female teenager clothing. Kumbaga nakafocus ka na dyan, nababantay mo na siya. So you can do pricing strategy na maganda, na bagay sa kanila. Pag magandang pricing, a lower on the discount, ultimately, yung benta mo will improve. Yung sales, no, will improve. Dadami benta mo, siyempre lang. Kapag dumami benta mo, siyempre yung profit, the profitability, the bottom line will also increase. Ayan, no? Yung mga benefit ng why do we have to segment the market sa isang retail environment. Aba? Maybe this one the last slide. How to implement segmentation. Paano hinahati ang market natin. So we have 4 types of ways how to implement segmentation, paano hati ang market natin. Unang-una, we should collect customer data. Ayan, papamahati natin yung mga customers natin, mag-survey tayo. Okay? Use loyalty program, survey, website, analytics. Example ng analytics ng mga visitors ng iyong website. Malalaman mo kung sino mga frequent visitors eh. Example, nakita mo dito, no, analytics ng website. Puro 15 to 20 years old. At puro sila male. Ayan. Okay, that is one way, no, of collecting. Kahit sa yung Facebook. Sa Facebook kasi yung professional dashboard ng Facebook. May analytics dun eh. Malalaman mo doon anong age bracket ng pinakamaraming visitor ng iyong page, no? Babae, lalaki, anong lugar, anong oras. So you can segment the market based on website analytics. Or pwede yung purchase history, no? Napansin mo sa database mo, karamihang for the last 365 days, karamihang bibili sa'yo mga young professionals. That is purchase history. Number 2, analyze customer behavior, identify patterns in purchasing habits, preferences, and frequency. Matyaga kang maglista. Okay? Dapat meron kang database, no, ng iyong mga customers for the last 5 years na para magamit mo sa iyong marketing strategy. Number 3, develop targeted strategies. Customize promotion, store layout ng product assortment based on segment. Ayan, yung store mo naman dito ang inaayos mo. Tingnan natin, kung naglagay ka ng music sa iyong store, napansin mo dami mga teenagers na papasukan. Ibig sabihin yan, ang target market mga teenagers. For the last one, monitor and adjust. You can continuously analyze data and refine segmentation for evolving. Pag na-segmentize mo na, hindi tayo tumitigil sa Sa management, we have this controlling or evaluating na. We can always change ating mga strategies sa ating mga retail environment na. Kasi ang trend is very volatile na. Pabago-bago mga trends natin. The customers' behavior are always changing. Ang ating strategy dapat mabaguhin din natin once in a while. Okay, and I know this one is the last slide for the day, so I would like to thank you all guys for coming down and visiting and viewing my
presentation, and this has been Dr. Cortez once again for my future video recordings. Abangan ninyo mga future lessons natin. Bye everyone!